Yo, what's up guys? Kumusta kayo lahat mga kamashpit? Ako nga pala si Miko Mosh. Thank you again sa pag-click at panonood ng video ko na to na review, reaction para sa bagong episode, no? At ngayong araw ay re-reviewin natin ang kanta ng Linkin Park na ang title ay Up From The Bottom. So yung song na to suggested by my friend, no? Shout out kay Vincent. Thank you very much. Maraming thank you. Tapos, pagkakilala ko sa Linkin Park ay hindi naman sobrang fan, pero casual listener ako ng Linkin Park. To the point na since grade school ako, I think, 12 years old, 14, possible, 13 years old, naririnig ko na yung Linkin Park. Tapos hanggang sa kinalakihan na, naging influence ko din sila sa pagtugtog ng gitara. Hindi naman 100%, pero like, alam mo yun, part of me sa pag-create ng music sa pagigitara ay, alam mo yun, may touch din ng Linkin Park. Tapos hanggang sa, yun nga, rest in peace, namatay yung vocalista nila, si Chester. Hanggang sa nagkaroon ulit ng vocalista na si Emily Armstrong. At nagkaroon sila ng maraming hate, no? Specifically si Emily Armstrong lang kasi nga ano siya eh. Alam mo yun, parang kumbaga sobrang gandang legacy na iniwan ng Linkin Park. To the point na yung pangalan ng vocalista nila ni Chester is hindi mo na siya mapapalitan eh. So imagine yung pressure, imagine yung kaba siguro. Imagine yung disappointment na pwedeng mangyari nung moment na nag-join si Emily Armstrong sa banda na Linkin Park. Pero they're still going strong, no. May tanong ako guys, Tanong ulit, no. Quick question lang. Tingin nyo ba guys, kapag yung isang banda naging iconic na siya, like let's say for example, Linkin Park, yeah, okay. Nagkaroon siya ng magandang legacy sa music industry. Tapos namatay, in fact, yung vocalist na yon for a very long time na siya yung kumakanta, siya yung nagpo-frontman. Tapos bigla siyang na-deads or bigla siyang namatay, bigla siyang nawala. Tapos pinalitan siya ng ibang vocalista. Tingin niyo ba nakaka-apekto yun sa banda na yun? As a listener, alam mo yun, kumbaga makaka-apekto kaya yun para pakinggan mo pa sila or hindi na? Or tingin niyo ba hindi siya masyadong makaka-apekto? Kasi vocalista lang naman yun nawala eh. Although hindi siya lang, no? Pero does it affects your interest to a band kapag nagpalit sila ng vocalista? Lalo na kung nasa mainstream and very iconic band. Ano sa tingin nyo guys? Pero ako, sa palagay ko, pagdating dito sa Linkin Park, parang tingin ko hindi naman siya masyadong nakaka-apekto sa akin eh. Although nung una, syempre, pero may kita mo kasi yung output nila eh. Parang andun pa din yung tunog ng Linkin Park. Tapos hindi naman din pangit yung boses nung bagong vocalista nila. Alam mo yun, parang bakit ako magiging bitter? Kumbaga hindi naman pinalitan si Chester ng wala lang eh. Hindi naman siya bad dispute or parang kumbaga nagkaroon ng alitan or kumbaga nagkaroon ng pangit na history kung bakit nawala si Chester eh, right? Tapos maganda rin naman boses ni Emily Armstrong. Although hindi, may part sa akin na hinahanap ko pa rin yung Chester na boses sa boses ni Emily. Pero okay lang yun kung, alam mo yun, parang so what? Kung hindi niya maabot or hindi niya ma-meet yung expectation natin bilang listeners, di ba? Kumbaga, they are still a band. Kumbaga, mga tao pa rin sila, musicians pa rin sila. Gagawa pa rin sila ng music hanggat gusto nila. Tapos tayo, makikinig lang din tayo kapag gusto natin makinig. Kumbaga, enjoy na lang natin guys kung ano man yung nakikreate na music ng mga banda na gusto natin hanggat nandyan pa sila, no? Hanggat kaya pa nilang gumawa ng music kasi yun, tatanda rin sila at mawawala din sila. So yun guys, hindi ko na masyadong patatagalin, no? Play ko na, reviewin ko yung kantang Up From The Bottom by Linkin Park. Play ko na guys. Classic tunog ng Linkin Park. Very nice again.
ng pagkagamit ng synthesizer. Yung banda ko dati, meron kaming strong influence ng Linkin Park, no? Meron kaming, yun nga, si Vincent, kayang mag-piano, kayang mag-organ, kayang mag-synthesizer. Tapos, yun, siya rin yung nagmi-mix ng kanta namin dati. Gustong gusto ko yung Linkin Park dahil sa mahusay nilang pagkakalapat ng synthesizer sa mga kanta nila. Tapos drop D. Drop D tuning, pinaka-perfect na drop tuning yan para sa akin. Para sa akin lang naman pwede ring drop C at drop C sharp. Sobrang solid sa tenga ko yung mga tuning na yan. Play ko na guys. Nothing is the same. Circling around a drain as I realize that there's no one else to blame. You keep me waiting down here so far. Woo! Classic Linkin Park. Ang sarap sa tenga ng boses ni Mike Shinoda, no? Yung dating sa akin ng mga kanta ng Linkin Park, para siyang blessing sa akin. Ganun siya katinding influence. Like every single song nila, kahit yung mga kanta pa dati, although hindi naman lahat ng kanta ng Linkin Park is pinapakinggan ko, pero lahat ng mga kanta nila na gusto ko or nagustuhan ko, para siyang blessing. Ang sarap niya sa tenga, na good vibe, kahit na about depression yung message, regardless kung anong klaseng message ng Linkin Park. Every time na papakinggan ko yung mga kanta nila at mga bagong kanta nila, itong kanta na to hindi ko pa ito naririnig eh, pero ngayon narinig ko na. Alam mo yun, para siyang blessing. Sarap sa tenga, Linkin Park. Thank you sa bagong music. Play ko na guys. No one else to blame. You keep me waiting down here so far below, staring up from the bottom, up from the bottom. I try escaping, but there's nowhere to go. Staring up from the bottom, up from the bottom. Woo! Sarap sa tenga ng synthesizer. Ulitin ko guys ha. Ang sarap sa tenga ng synthesizer talaga. Ha! Nakaka-inlove yung Linkin Park. Kahit na nagpalit sila ng vocalist, ay, sarap sa tenga. Grabe, parang orgasm, no? Hindi naman masyado makakilos, pero yeah. Okay, sige, play ko na guys. Okay, balik sa verse. Waking up without a name, opening my eyes, knowing nothing's gonna change. Circling around a drain as I realize that there's no one else to blame. You keep me waiting down here so far below. Staring up from the bottom, up from the bottom. Try escaping, but there's nowhere to go. Staring up from the bottom, up from the bottom. Okay, verse no? Verse 2 tapos pre-chorus. Same lang halos nung verse 1. Yeah, bumalik lang din sa chorus. Feeling ko papasok na sa bridge part. Parang wala na masyado masabi. Ang sarap sa tenga. Orgasm, pure orgasm, no? Verified, sarap sa tenga. Okay. Play ko na guys, play ko na. Okay, bridge part. Everybody out there, devil is coming. Poison on his lips and his words mean nothing. Cold like a mountaintop, father never loved him. Mama said he's bad enough times that it's sunk in. Everybody out there, devil is coming. Promise you the world, but he's always bluffing. Before you even Sarap ng synthesizer. again, he's gone like a ghost already off running. Yeah. Nice. Waiting down here so far below, staring up from the bottom, up from the bottom. I try escaping, but there's nowhere to go. Staring up from
you! Nice song. Linkin Park, guys. Pakinggan nyo new album. Whew! Grabe. Grabe. Alam mo yung parang somehow, ini-expect ko na yung eargasm eh. Ini-expect ko na yung masarap sa tenga talaga yung mga kanta ng Linkin Park. Pero, the weird feeling each time na maririnig ko yung Linkin Park. Alam mo yun, although ini-expect mo na magugustuhan mo yung kanta, pero every time na maririnig mo yun, meron pa ding kilig, alam mo yun, meron pa ding kurot. Parang meron pa ding palo. Which is maganda, which is masarap para sa ating mga listeners. Sarap din sa tenga. At yung message, no, para siyang parang pagkakaintindi ko is tinatry niyang mag-escape dun sa drought na na-experience niya. Like, hindi siya masyadong complex na message. Yan. Straightforward lang. Hindi mahirap intindihan. Tapos, sobrang ganda talaga ng synthesizer. Tapos, yung boses ni Mike Shinoda, grabe, sobrang nostalgic. Gustong-gusto ko talaga yung boses ni Mike Shinoda. And kung paano mag-arrange, maglapat ng guitars, ng drums, ng bass, ng synthesizer, ng lyrics, ng rap, ng boses, ng vocalist. Alam mo yun, walang pinagbago, walang kupas. Nagbago lang yung vocalista pero ganun pa rin yung quality. Sarap sa tenga, Linkin Park. So yun lang guys, no? Thank you again. Maraming salamat sa panonood at pagkiklik ng review ko, ng video ko. Muli ako nga pala si Miko Mosh. Kita ulit tayo sa next episode. Thank you. Bye-bye.